Alright, mula ulit tayo kay John Reps mga kapatid. May bagong warship ang Pilipinas, no? Naglayag na mga tol. At babala ng China, sinagot ni Secretary Gibo Israel muling. Yan, putol na yung title eh. Well, anyway, bigyan na lamang natin to ng reaction, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Pero syempre, bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe dito sa YouTube channel ni John Reps. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng reaksyon at pinag-uusapan po natin madalas yung mga nagaganap dito sa loob at labas ng ating bansa. Particularly mga kapatid, madalas nating pinag-uusapan dito yung mga nagbabadyang kaguluhan dito sa West Philippine Sea, yung mga pagbabanta ng China sa atin at yung mga pagsagot din naman ng ating mga opisyal ng gobyerno katulad na lamang nito ni Secretary Gibo na ngayon ay nanggigigil ang China sa kanyang mga pahayag. Alright, so wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Sa patuloy na modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, umalis na sa South Korea kahapon ang bagong guided missile frigate ng Philippine Navy na binili ng Pilipinas sa South Korea. At sana next time no mga tol, since may bago ng shipyard dito sa ating bansa, no, dito na rin gagawin yung mga warship, no, warship ng Pilipinas, made in Philippines na. Inaasahang darating sa bansa sa mga susunod na araw. Alamin na buong detalye mamaya. May bago na naman tayong warship. At sa Middle East naman, abay winasak na naman ng Israel ang mga Hezbollah sa Lebanon at Hamas sa Gaza habang na-intercept naman ng mga fighter jets ng Israel ang mga drone at ballistic missiles ng Houthi. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang kaguluhan doon mga tol. Maraming kalaban ng Israel eh. Talagang binabakbakan nila yan sabay-sabay. Pero kapag umatake sila, kita nyo naman precise talaga eh, no? Yung pag-atake nila sa Yemen itong nakaraan mga tol, talagang 9 official agad ng Houthi yung natodas doon. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Huwag nila tayong diktahan. Ayan, huwag nila tayong diktahan. Mabilisang update lang mga kabayan. Sa patuloy na gyera sa Middle East, ang Israel Air Force ay muli na namang naglunsad ng airstrike sa grupong Hezbollah sa Lebanon. Siya na kaya mga tala, binablurred ko yung video. Kinukuha lang natin dito yung info kahit wag na yung video mismo. Para ano lang, safety rin. Makailang beses nang nagbabala ang Israel sa grupong Hezbollah na suportado ng Iran na itigil na umano ang pagiging terorista at mamuhay na lang ng tahimik. Ngunit ang mga natirang Hezbollah ay mas piniling mulit itatag ang grupo at gumawa ng mga bagong kampo at nag-imbak na naman ng mga armas. Well, may mga doktrina kasi yan, may mga tole, may mga doctrine yan, may mga mind settings yan na nangyayari. Kumbaga sa mga sundalo, di ba, naikipaglaban sila ng buong katapatan para sa kanilang bansa. Kahit na alam nilang pwede nilang ikasawi kasi meron silang pinaniniwalaan, meron silang mindset at meron silang, alam mo yun, ipinaglalaban. So ganun din mga tol dito sa mga itinuturing na rebelde at mga terorista, ganun din sa kanila hindi nga lang natin alam kung ano. Pero ganun talaga Kahit yung mga bata pa lang, mula pagka bata pa lang natuturuan na kaya sila lumalaking ganun din kung ano yung kinamulatan nila. Kaya parang paano matatapos itong labanan na to? Wala, magkakaubusan talaga sila dyan. Sa report ay tahimik lang na binabantayan ng Israel ang mga kilos ng Hezbollah. Ngunit habang tumatagal ay unti-unti umano itong lumalakas, kaya't dito na nagdesisyon ng Israel na muling sirain ng mga sandata at mga bagong base nito. Pero dahil din sa mga mga backup, mga nagpopondo, mga sumusuporta, kaya hindi rin natatapos mga tol itong mga kaguluhan na yan. Kinundi na naman ang ibang mga bansa ang pagdamay ng Israel sa mga UN peacekeepers sa Lebanon matapos itong maghulog ng bomba mga 20 hanggang 30 metro ang layo mula sa sasakyan ng mga peacekeeper. Pero dati nang nagpahayag ang Israel na wala umanong ginagawang aksyon ng mga peacekeeper sa lugar. Imbis na sitahin o pigilan ng mga Hezbollah ay hinahayaan lang umano nito na magtatag ng mga base militar sa mga lugar ang grupong Hezbollah. At sa Gaza naman ay muli ring naglunsad ng matinding airstrike ang Israeli Air Force. Grabe, parang wala ka nang matatanaw sa Gaza
Ipinakita rin ng Israel kung paano nila tinodas ang spokesperson ng Hamas na si Abu Obaida kasama ang larawan na kuha umano sa loob ng gusali kung saan naroroon si Abu Obaida. Sa tala naman Matindi matindi yung intel ng Israel para maging precise yung kanilang mga pag-atake. Talagang ang tinatarget nila yung mga leader talaga eh. Kaya pag ikaw pumalit na leader dun sa kalaban ng Israel, parang bibilang ka na lang ng ilang araw no? ng United Nations ay malapit nang umabot sa 63,000 ang total ng nasawing mga Palestinian o Gazan. Imagine mga kabayan, 62,895. Inihayag naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa publiko na sinabian niya sa kanya ni US President Donald Trump na kalimutan na ang mga partial hostage deals sa Hamas at pumasok ng buong lakas at tapusin kaagad ang laban. Yun lang. Ngunit sa report ay nagdadalawang isip umano si Netanyahu dahil sa gusto nitong mabawi ang mga hostage, buhay man o patay. Kaya't ito umano ang dahilan kung bakit tumatagal ang gyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Habang sa Yemen naman ay ipinakita naman ng Israel ang mga video na pinabagsak nila ang 5 UAV o drone at ballistic missiles ng grupong Houthi. Ito umano ay ganti ng Houthi nang burahin ng Israel ang mga senior officials ng grupo. At sa ibang balita naman mga kabay, So yun na nga mga kapatid, bigyan muna natin ng reaction yun. Yung mga nakikita natin kanina, actually bagamat bine-blurred ko dyan sa TV, pwede nyo naman panoorin actual kay John Reps kasi medyo mahigpit si YouTube sa pagpapakita ng ganyan. Nagkakaroon tayo ng restriction mga tol. So, ang nangyayari mga kapatid, yung mga kaguluhan dyan, talagang parang ang hirap din kasing matapos yan hanggat mayroon silang nakukuhang pondo. Diba? Hindi naman kasi sila makakakilos ng ganun eh. Paano sila magkakaroon ng mga armas? Paano sila magkakaroon ng mga drones, mga ganyan eh. Bilyon halaga rin ang gastos sa mga ganyan, diba? Kahit na patuloy silang binabakbakan ng Israel, pero hanggat nakakakuha sila ng pondo, galing doon sa alam nyo na, pinaka-sentro, which is ang Iran, diba? Hindi matatapos yan. Diba? Ang nangyari mga tol, nagkaroon ng ceasefire ang pagitan ng Israel at saka ng Iran eh. So, kumbaga yung ceasefire front lang yan eh. Parang ceasefire kayo dyan. Pero yung mga proxy naman ng Iran, patuloy pa rin ng bakbakan. Alam mo yun, parang, bati tayo ngayon yung tatay halimbawa, bati tayo pero kaaway mo yung mga anak. O di parang ganun din eh. Magkaaway pa rin kayo mga tol eh. Diba? Ang problema, hindi natin maibabalik na yung mga kawawang inosente na nasawi dahil dun sa mga kaguluhan na ganyan no? Iba rin talaga negosyo lang din ata yung pinag-uusapan dyan eh. Okay, so pag-usapan na natin to ngayon. Dito naman tayo sa West Philippine Sea. Eto na yung pahayag ni Secretary Guibo na kinabibuisit ngayon ng China. Ang balita naman mga kabayan, iginiit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na hindi maaaring diktahan ng China ang Pilipinas sa paninindigan nito hingil sa One China policy. Ang tanong, agree ba kayo doon mga tol sa pahayag ni Secretary Guibo? Ako, agree ako doon mga tol. Siyempre, bakit tayo didiktahan? Actually, hindi lang ng China kahit na sino mang bansa, hindi pwedeng diktahan mga tol ang Pilipinas. Diba? Kung pwede sa ating pumasok mga opisyal ng kahit na sino mang bansa, hindi naman official visit, hindi naman yan napaikipag-usap sa gobyerno, kumbaga meron siyang sarili o personal na pakay dito sa ating bansa, bakit ginagagalit ng China yon? Actually, hindi lang naman yun ang pinapakialaman nila eh. Lahat ng nagiging kilos ng Pilipinas, mga tol, tutol sila doon. Basta alam nilang medyo delicate sila, tutol sila doon mga tol. Kasi nga ang gusto nila, kontrolin tayo eh. Ibigay sa kanila kung ano yung hinihingi nila sa atin, which is yun yung karapatan doon sa ating karagatan. Sinabi ni Guibo na patuloy na iginagalang ng Pilipinas ang patakaran na kinikilala ang Taiwan bilang bahagi ng mainland China. Hindi pa rin sila masaya doon. Diba? Hindi sila masaya doon. Ang gusto nila, siilin tayo. Ang gusto nila, kinikilala nyo nga na parte ng China ang Taiwan, bakit ninyo pinapatuloy itong foreign diplomat ng Taiwan? Dapat hindi nyo pinapapasok yan sa bansa nyo. Bawal pa rin yun mga tol para sa kanila. Ngunit idiniin na hindi dapat pigilan ang China ang Pilipinas na makipag-ugnayan sa Taiwan sa mga aspetong pang-ekonomiya at kultura. Tama. Ito ay matapos balaan ng China ang Pilipinas ng isang price to pay kung lalampas umano ito sa red line ng China at Taiwan. Price to pay mga tol, pagbabayarin tayo ng China dahil dyan. Ang One China policy, kinocommit naman talaga natin.
talagang hindi natin kinikilala ang Republic of China as Republic of China, although yun ang kinikilala natin nung araw. Ngayon, wag nila tayong diktahan kung ano ang One China policy. Lalong-lalo na kung meron nangyayari dito sa ating lupa. Tama. Eh, dinidikta ba natin sila kung anong gawin nila doon sa bansa nila? Nakikita mo yung gigil ni Secretary Gibo, no? Nakikita mo yung bad trip niya na talaga. Kasi mga tol, kung ikaw isang defense secretary, diba, maiinis ka rin eh. Kasi lahat na lang ng ginagawa natin, pinapakialaman nila eh. Bawal humiram ng sandata galing sa US. Kasi nga, diba, pinahiram sa atin ng US yung Typhoon nila. Bawal kang bumili ng mga sandating galing sa US, 'di ba? Kasi gusto nga nating bumili ng Typhoon, gusto nating bumili ng F-16, 'di ba? Bawal kayong magsagawa ng mga resupply mission. Kailangan magpaalam muna kayo sa kanila. Aba, biruin mo, mga tol, soberanya natin 'yan. Exclusive economic zone natin 'yan, bawal. 'Di ba? O bawal kayong magsagawa ng mga joint military exercises, tutol sila doon, mga tol. Hindi nga lang nila talaga mapigilan ng Pilipinas dahil alam din naman nilang sang-ayon sa international law ang ginagawa natin. Pero tutol sila doon. Whenever na nagsasagawa tayo ng mga joint maritime exercises kasama ang ibang mga bansa, sinasabi nila, mga tol, troublemaker tayo. Hinihikayat daw natin yung ibang mga bansa para lumaban-laban sa kanila. Diba? Tutol sila sa mga gano'n. Nakakapagpahina daw yun ng kapayapaan at saka ng integridad ng ating rehiyon, mga tol. Pero in reality, sino ba nang gugulo? Di ba sila rin naman? Lahat na ng mga tol eh. Di ba? Hindi tayo nakikialam. Okay. Thank you, Sec. At dagdag na balita, mga kabayan, good news dahil ang BRP Diego Silang FFG-07, ang pangalawang Miguel Malvar class guided missile frigate ng Philippine Navy ay umalis na umano kahapon mula sa South Korea at patungo na ngayon sa bansa. So ito na yung bagong warship natin. Ayon kay South Korean Ambassador Lee Sang-hwa ay darating na sa Pilipinas ang BRP Diego Silang guided missile frigate sa susunod na linggo at inaasahang unang dadaong ito sa Subic Port. Panoorin ang video ng pag-alis nito sa South Korea sa kaya mga tauhan ng Philippine Navy at South Korea. Okay, so hindi na natin panonoorin yung actual video. Pwede nyo na lang yung bisitahin mismo sa channel ni John Reps, mga tol. No? Ang sa atin lang, no, habang hindi pa naman talaga ganun kalakas ang ating bansa, huwag kayong magmamadali bilang mga mamamayang Pilipino, di ba? May tamang panahon para dyan. Kumbaga sa boksingero, hindi ka pa 100% na kumbaga ang tawag doon, may tawag doon eh. Hindi ka pa handa 100%, so wag ka munang sasampa sa ring. Mag-practice ka pa, mag-ensayo ka pa. Kapag ka talagang ready ka na lumaban, yon, pwede ka nang lumaban. So ganun din sa atin, mga tol, yan. Bumibili tayo ng mga warship. Nagsasagawa tayo ng mga training para syempre meron tayong mas mabuting interoperability kasama ng mga kapanig nating mga bansa, di ba? Nagpapalakas tayo ng puwersa. So kung ngayon tayo maikipaglaban agad at hindi pa tayo handa, masasayang lahat ng effort ng ating mga sundalo, mga tol. Magba-back to zero tayo at baka mahirapan pa ang ating bansa. Kasi hindi naman yan yung tipong pag lumaban ka, bigla ka na lang magsasabing time first, papalakas muna ulit kami. Hindi na. Tatapusin talaga tayo ng mga yan. O kaya naman, mga kapatid, susuko tayo. Ganon, yun ba gusto ninyong mangyari? Diba? Kahit na meron tayo mga kasamang bansa, mga tol, pero ang kinagamit kasi ng ating mga kasundaluhan, utak, hindi emosyon. Yun ang pinagkaiba ng ordinaryong Pilipino at saka ng mga trained. Diba? Ng mga trained troops natin. Hindi sila na gumagamit ng emosyon. Ang ginagamit nila, mga tol, tamang disiplina, tamang pag-iisip, pagdidesisyon. Yun ang kanilang ginagamit, mga tol. Tayo, ginagamit natin lagi, di ba? Puro emosyon. Kaya tingnan nyo, pag nagkakaroon ng road rage, emosyon ang ginagamit. O ano nangyayari? Nakakabarel, nakakapatay, tapos magtatago. Kasi nadala lang siya ng emosyon niya eh. Hindi siya nag-iisip ng maigi. O, ganun ang nangyayari, mga tol. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.